Isa pong mapagpalang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyong malit na lingkod kay Kristo, Master Guard Fernando B. Camacho Jr. ay muli na namang pumapainalang upang kayo po ay aming mapaglingkuran sa dakong ito ng Pathfinder Medic Response Unit. At hangad po ng palatuntunan ito na ang bawat isa sa sektor ng usaping pangkalusugan ay ma-equip kayo pagdating dito sa aralin tungkol sa pagpe-first aid. At samantala, habang tayo ay nagpapatuloy sa ating programa, isa pong malaking karangalan na amin pong mabati ang atin pong mga kapatiran at mga kaibigan. Unahin ko na po dito ang member ng F4 Social Justice Educator of the Philippines. So nakikita nyo po sa inyong mga screen ang mga pangalan po ng ating sinashout out ngayon pong umaga at tanghali. Andyan si Alexis Camacho, ang akin pong napakagandang dalaga. Yan. At manang-mana sa akin. At siyempre, shout out kay Alforte July, Angel Barbie, at ang founder ng F4 Social Justice Educator of the Philippines. Yan si Grandmaster Arnel Golen Sanchez. Binabati rin natin ang kaibigan natin na Basti Tinyoso, ang kapatid na Candy Alvarez Gabon, CJ Mercado, Dennis Bicada. Shoutout din kay Edgar, kay Eddie Montances Tinyoso. Yan, so kapatid na Eddie, ay pasyal kami dyan kaya sa atin pong Grandmaster at meron tayong mahalagang mga pinag-uusapan. Elcilita Hernandez, shout out din kay paring Hill Sinobio, kay Grace Lee, shout out Henry Nahera, kay J. Ignacio, yan. Shout out din kay Jeff Andrade Valencia, Jonathan Rostrata Belista, ganun din kay Joe S. Lopez, Jobert D. Paz. Binabati rin natin ang ating pong kasama sa F4 Social Justice Educator of the Philippines, John Maranan, John Paul Beronque, at kay John Philip Abendano. Shout out din kay JP Igos Paz,
Ken Towercamp, kay Kendra Braylin, at King Hatcher Rubiso. Ayan ang ating mga member at ilang kaibigan o ilang member dito po sa F4 Social Justice Educator of the Philippines. Binabati rin natin sila Kapitan Lorenzo Belarmino Iray. Yan, at ang ating co-instructor dyan po sa Red Cross, ang kaibigan nating si Ma'am Melanie Ann. Shout out din po kay Mervin Awing Dacomos. Yan, ang atin pong mga senior sa martial arts ay binabati rin natin. Michael Caballes, Michael Lorono Suico. Yan, so shout out po sa inyo. Ganon din kay Mike Juliet Delta, Myrna Hernandez Murillo, kay Nostribor Niocaw Arelas. Shout out din kay Pitch Tamparong. Binabati rin natin ng magandang umaga Remy Katipon Angeles, Roger Pineda, ganun din si Sheramo Extrid Diyos. Mahirap bigkasin yung mga apelyido ng kapatid na Sheramo. Kapatid na Trinidad Reynaldo. Yan, kay Tristan Art Azueta Valencia, Andrade Jeff. Yan ang mga napakababait natin at napaka-aktibong mga membro ng F4 Social Justice Educator of the Philippines. Kahapon po, araw ng Sabado, Setyembre 7. Yan, September 7, 2024. Araw po ng Sabado ay ang inyong pong malit na lingkod ay napabisita dyan po sa Mulawin Seventh-day Adventist Church dito po sa anong lugar ito? Ha? Sa Tansa, Cavite. Yan, at nadama po namin ang inyong pong napakainit na pagtanggap at sa inyong napakasarap na inihandang mga pagkain. Ano po? Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyo na buong pamilya. At ilan dito, hindi namin nakakuha ang inyong mga pangalan, mga kapatid, diyan po sa lugar ng Tansa, diyan po sa Mulawin SDA Church. Pero ganun pa man, may ilan po tayong mga babatiin dito, ang kapatid na Michael Liagas. Ayan, at nagpatiuna na tayo mag-Bible study sa kanya noong Sabado. At ipagpapatuloy niya ito hanggang sa siya po ay lubusan ng tumanggap sa ating Panginoon. Kay kapatid na Rosel Topas Estrada, yan, isa pong mapagpalang tanghali po sa inyo. Ganon din kay Mama Angelina Dumaup. Yan. So, maraming salamat po sa inyo pong mga tawag dito, sa inyong kagandang loob na ipinakita po sa amin at pangangasiwa. Yung kay nanay na napakasarap na magluto. Sinashoutout po natin. Isa po sa mga tagahanga ng atin pong palatuntunan ay atin pong nakapanayam, no, during ng atin pong visitation. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa inyong pong maliit na lingkod kay Kristo. Ayan, no? So, kayo po ngayon ay nakatutok dito po sa programa nating Pathfinder Medic Response Unit. At ang topiko po na ating bibigyang daan ngayong umaga ay mayroon pong malaking kinalaman o nakasentro sa ating usapin tungkol po dito sa muscle cramps o pamumulikat. Yan. Pero bago po tayo siyempre magsimula, kagaya po ng dati nating kinagagawian, tayo po muna mga kapatid ay manalangin. Let us pray po.
Amang Banal, muli po sa aming gagawing pagsasang-usapan sa ilalim po ng inyong banal na pangalan, ay tutulungan po ninyo kami na bigyan ng ilang mga kalinawan, ganun din po ng karunungan na magmumula po sa inyo. At kami po ay maging epektibong mga first aider na tutulong sa amin pong kapwa, hindi lamang sa spiritual na kalagayan kundi maging sa physical pong pangangailangan. Binabalik po namin ang aming paglulahati sa inyo, Ama, kasunod po nito ng aming pong pagtatalaga ng oras na ito ng pag-aaral. Pangunahan niyo po ang programang ito ng Pathfinder Medical Response Unit at marami po nawa ang makinabang. Binabalik namin sa inyo ang pasasalamat sa pamamagitan po ng napakatamis na pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen. Alright, so tuloy-tuloy na tayo mga kapatid at mga kaibigan. Ang ating pong paksa, katulad ng ating nabanggit, ay muscle cramps o pulikat. Yan, o pamumulikat. Yan. Ang pulikat po mga kapatid at mga kaibigan o muscle cramp ay isang masakit na contraction ng isa o mga voluntary o mga involuntary muscles na kadalasan nararanasan o nangyayari kapag ang muscles ay nagiging tawag dito overwork, yan, dehydrated, o kaya sa pagkakaroon ng poor circulation o yung hindi tamang o hindi sapat na pagse-circulate o pagtakbo ng kanyang dugo sa buo niyang katawan o doon sa parte ng parte o bahagi ng katawan kung kaya't pinupulikat. Ito po isang pangyayari na ang isang tao na makararanas ito ay hindi po nagiging komportable. Ano po? At pwede itong mangyari sa lahat po ng oras o pagkakataon. Ang ibig ko sabihin, pwede itong mangyari sa anumang oras o mga pagkakataon. Ayan. At aaralin natin bakit ba nagkakaroon ng pamumulikat? Ano ang sanhi ng pamumulikat? At tatalakayin din natin ngayong pong tanghali yung mga hakbang naman papaano ito ipi-first aid. Yan. Papaano tayo magre-rescue kung sakaling meron tayong mga kaibigan o hindi kilala na na-encounter na dumaranas ng ganito pong pamumulikat. Ano po? Yan. At lagi nating tatandaan mga kapatid at mga kaibigan, malimit mangyari ang pamumulikat lalo na doon sa mga manlalaro dito sa kanilang legs o sa binti. Yan, diyan po nangyayari yung pamumulikat. Pero ang katotohanan niyan mga kaibigan, mga kapatid, ang muscle cramps po ay maaari pong maranasan ng isang patient sa anumang bahagi ng kanya pong katawan na mayroong kalamnan, of course. Okay? At dito, karaniwang nangyayari ito sa lugar ng binti. Yan, di ba? Parang tumitigas siya, no? Lalo na doon sa tinatawag na calf muscles, no? Yung nasa yung tumitigas doon sa binti. Kung tawagin pa nga yan ay gastrocnemius, no? Di ko lang mabigkas yung kanyang eksaktong term, no? Yan, nangyari po yan doon sa calf muscles, no? At hindi lang yon, minsan nakakaranas din ito sa thigh muscle, no? Kumbaga umaakyat sa doon sa ating hita, sa ating hita, at inaatake nito yung quadricep natin,
yung hamstrings. At ito po ay hindi biro, masakit po ito. Pag ito po ay nagngalit, masakit ito na nararanasan ng isang patient. At kumisan nangyayari ito sa gabi. Pagkatapos ng matagal na pagkakaupo sa buong maghapon, o di kaya ay madalas na pagkakatayo sa buong maghapon, overwork, minsan lalo na doon sa ating mga guards, sa mga gwardiya, sa ating sino man na matagal ang kanilang trabaho, matagal sa pagkakatayo, o di kaya matagal sa pagkakaupo, ay pwede pong mangyari, at madalas na nangyayari ito sa kanila, na yung kanilang legs mula doon sa binti, ay nagkakaroon ng contraction ng muscles, na masakit po yan, at minsan umaakyat din doon sa kanila pong hita. Kasama rito yung mga basketballista, nararanasan nila dito. Hindi lang yan, nangyayari din ito sa atin pong paa. Sa ating mga paa. Nagdudulot din ito ng isang matinding sakit, Kung minsan pag naglakad ka, nagkakaroon siya ng problema. Yung mga lumalangoy, nakita ninyo kung minsan yung mga nagsiswimming, parang naghihiwalay, yung inyong mga daliri sa paa. Yung iba naman ay nagsasakluban yung kanyang mga daliri sa paa, tumitigas sila, at hindi nagiging komportable siyempre yung lumalangoy o manlalangoy. Kung minsan kapag ka masyadong na-expose sa lamig, ay nakakaroon din ng muscle cramps. Mamaya pag-aaralan natin bakit yung mga na-expose sa lamig ay dumaranas nito. Katulad ng mga nagsuswimming, o kaya masyado silang nadadarang sa electric fan or sa aircon o anuman na nagdudulot ng kalamigan. Hindi lang ito nangyayari sa legs, sa feet, nangyayari dito sa kanila mismong arm, o braso. Particular na rin dito sa ating mga bicep, ito nga, sabi ko, yung forearm muscles natin, at pwede din itong mangyari doon sa ating mga medyo bata-bata pa, pero madalas ito sa mga nagkakaedad na, nangyayari ito sa mga labis-labis na paggamit ng kanila pong lakas, na kanilang braso, at syempre darating ang panahon o yung oras na magkakaroon ng body reaction yung atin pong katawan. Hindi lang yan, maging sa ating abdomen, yung crabs, o pamumulikat sa abdominal muscles natin, ay nararanasan din po ng iba. Ito po yung labis na tawag diyan, pagngangalit o contraction ng kanila pong mga kalamnan doon sa parte ng halos tiyan, nararanasan natin po yan, yan. Okay, maging sa atin pong likod, okay, doon sa lower back ng atin pong muscles, maaari din natin itong maramdaman o mangyari. Ito naman malaki ang kaugnayan nito kung bakit nagkakaroon ng matinding contraction doon sa dito sa kanilang lower back muscles, dahil doon sa kanilang matagal na pagkakaupo. Yan, o di kaya sa matagal na pagkakatayo. Yan, ng mahabang oras. Kaya kung minsan dumarating ang panahon, nakakaranas sila ng pamumulikat sa lower back muscles nila. Yan. At
kanina nabanggit natin ano yung sa arms, maging sa forearms, sa tawag dito sa kanila pong bicep, ayan. Nangyayari yung pong muscle cramps at nangyayari dito maging sa atin pong mga mismong kamay, ano po, mga daliri, yan. Lalo na kapag ka ang iyong mga aktibidades o mga ginagawa ay matagal na paggamit, no, sa inyo pong mga kamay, no, tulad halimbawa ng matagal na pagsusulat, yan, no, o kaya ay matagal na paggamit ng mga instrumento katulad halimbawa ng gitara, yung inyong tawag dyan, yung piano, tapos pagda-drums, basta matagal ninyong paggamit sa inyong pong mga daliri, matagal na na-expose doon sa mga paggalaw, ano, ay pwede rin makaranas po ng muscle cramps. Ano po? Yan. Kaya makikita natin ang muscle cramps ay nararanasan natin dulot ng iba't ibang tawag dito, nararanasan natin ito sa iba't ibang mga parte ng atin pong katawan na mayroong mga muscles. Ano po? Yan. At syempre, ang dahilan kung bakit dumaranas ang isang tao ng pamumulikan, yung ilan nga nabanggit ko na, no? Yan. Pero bilang dagdag kaalaman, no, ang iba't ibang dahilan ay makikita natin halimbawa, no, dehydration. Yan. Yun bang katulad halimbawa nitong nasa screen, lalagay nga natin. Yan, no? Ito muna, unahin natin to, yung nabanggit ko kanina, yung overuse of muscles. Nagkakaroon ng mga excessive exercise or prolonged use of a muscle without adequate rest can lead to cramps. Yan, yung talagang labis-labis na paggamit natin, katulad nga ng sinasabi natin, matagal yung ginamit yung inyong mga daliri sa pagpapiano, paggitara, pagda-drums, etc. etc. Yun namang mga dumaranas naman ng legs ang nangyayari, legs at saka yung lower back muscles, ano po, matagal silang nakatayo, matagal na nakaupo sa buong maghapon. Yan, yung iba't iba nating nararanasan, no? Overuse, no? Overuse. Ngayon, isa pa, ito pong dehydration, yung nabanggit ko kanina. Yeah, sabi rito, dehydration can lead to muscle cramps. Fluid are essential for the proper functioning of muscles. Kapag ka ang isang tao nakakaranas ng dehydrations, ay pwede siyang, pag sinabing dehydration, alam natin, ano, ito ay kakulangan, no? Kakulangan sa tubig sa kanya pong katawan. Kapag kulang na yung tubig sa ating katawan, ay pwede itong magdulot ng pamumulikat. Yun. Kasi po yung mga fluids sa ating katawan ay lubhang napakahalaga para yung ating maayos na sirkulasyon at mga functions ng muscles ay maibigay niya ng banayad. Ano po? Yan. Tandaan natin, ang muscle cramps o pamumulikat, ito po ay reaksyon ng atin pong katawan. Tandaan po ninyo, ha? Yan po ay body reactions. Kapag ka nakita ng command centers ng ating brain na hindi na balanse yung sistema ng pangangailangan ng ating katawan, magpapadala ito ng message dun sa particular na bahagi ng katawan para magkaroon ng pagwa-warnings. Yan.
magkakaroon ng pagwa-warnings na magsasabi sa atin kulang na tayo sa fluids. At kailangan, siyempre, pag kulang na tayo sa fluids, dapat ito po ay mabalikan natin para maging maayos ulit yung function ng ating mga muscles. Kaya po nagkakaroon, nag-body reaction, katulad nga ng nabanggit natin, overuse ng ating pong mga kalamnan. Tapos, dehydration o dehydrations. Yan. Now, isa pa, nagkakaroon na rin ng tinatawag na electrolyte imbalance. Electrolyte imbalance. Sabi nga rito, deficiency in electrolytes such as potassium, sodium, calcium, or magnesium, as well as the use of diuretic can cause muscle cramps. Electrolytes are crucial for the proper functioning of muscles and nerve cells. Yun. Ito palang electrolyte imbalance, Electrolyte imbalance ay nagsasabi sa atin na kulang na yung mga sangkap ng ating katawan tulad ng potassium. Bumaba na yung potassium. Nagkulang na rin tayo ng counts ng sodium. Kinulang na rin tayo ng sapat na calcium. Kasama na yung magnesium. Kapag hindi na balanse yung mga pangangailangan ito, magdudulot na ito ng pamumulikat. Yan. Ang mga electrolytes ay sadya pong napakahalaga doon sa tamang function ng atin pong mga muscles at mga nerve cells. Kaya po huwag kayong magpapabaya, mga kapatid, doon sa ating mga pangangailangan ng atin pong katawan. Okay? Now, isa pa, nabanggit na rin natin ito kanina, na nagkakaroon tayo ng pamumulikat kapag yung circulation ng ating katawan ay masyado ng mahina. Poor circulation. Sabi nga rito, ang kakulangan daw ng dugo na dumadaloy doon sa particular na muscles na yon. Halimbawa ay sa pamamagitan ng pagkakaupo, nabanggit natin kanina, o pagkakatayo ng matagal. At ito pong pagkakaupo o pagkakatayo naisasagawa minsan ng isang posisyon na mayroong mahabang oras na ginugugol. Kapag ganito ay pwede itong magdulot ng cramping. Yan, So, kaya dapat ay makita natin yung mga katotohanan ito para hindi tayo dumanas ng pamumulikat. Now, ano pa? Temperature changes. Cold weather, sudden changes in temperature can use muscle cramp. For example, cycling in cold condition without proper warm-up can lead to cramps. Yun. Ano daw po ang ilan sa mga sanhi o dahilan? Pagbabago ng temperatura. Yung malamig na panahon o biglang pagbabago ng temperatura ay pwedeng magdulot ng muscle cramps o ng pamumulikat. Tulad halimbawa, sabi rito, yung pagbibisikleta, cycling, yung pagbibisikleta sa malamig na panahon nang hindi maayos ang pag-warm up. Ibig sabihin, kapag malamig ang panahon, yung mga siklista natin, bago kayo tumakbo, magkaroon muna kayo ng proper na warm up. Yan, galaw-galaw muna ang katawan, pati mga binti. At kapag ready na ang atin pong binti, para sa isang gawaing pagbibisikleta ng mahabang oras, ay hindi tayo dumanas ng pamumulikat.
Oh. Tulad nga na sinabi ko, yun pong pamumulikat kasi ay body reaction. Oh. Kapag hindi mo hindi ka nag-warm up, bigla kang bumirada, ang muscles natin ay magre-react syempre. At isa na nga sa reaction nito yung pamumulikat. Ano po? Ngayon, kanina nabanggit din natin yung pagkaka-expose misa sa electric fan, misa natutulog ka sa gabi, di ba? Natutulog ka sa gabi, bakit ka dumaranas ng pamumulikat, di ba? Nagsuswimming ka, bakit yung mga daliri mo sa paa, kala mo pag pinakiramdam mo naghihiwalay sila, no? Yan, no? Naghihiwalay. Kung minsan naman nagpapatong, no? Nag-aano sila, nagsasapawan sila. Oh, yan. Kasi na-expose sila doon sa na dati, nung wala pa sila sa tubig, lalo na yung nasa mga kainitan, no? Yan. Pagkatapos ikaw ay lumusong sa tubig, maya-maya dadanas ka ng pamumulikat. Pagbabago ng temperatura. Yan. Nung nag-umpisa kang matulog, hindi pa ganoon kalamig. Sa buong magdamag, siyempre naiipon yung lamig, lalo na yung nakatutok yung electric fan sa'yo, o di kaya ay tawag dito, kanina mainit, pagkatapos biglang umulan, no? Nagkakaroon ng pagbabago habang natutulog ka sa gabi, pwede kang dumanas ng pamumulikat sa binti, no? Yan, no? Kaya makikita nga ninyo, di ba? Kung minsan sinisisi natin yung electric fan, yan, pinapatay natin yung electric fan. Yun ang dahilan nagkakaroon ng temperature changes. Yan. Ngayon, isa pang dahilan, ano po? Yan, yung postural issues. Sabi nga rito, no? Poor postures or sitting in an uncomfortable position can also lead to muscle cramps that are under extensive strain. Ito palang pinag-uusapang postural issues. May kinalaman pala ito sa maling postura natin. Ano ba yung postura sa Tagalog? Posture. Wala na akong maisip na mas mababaw pa sa pagkakatagalog ng postura, no? O posisyon, yan. No? Yung maling postura o posisyon natin ng pagkakaupo o kaya pagkakaupo doon sa hindi hindi komportableng position ay pwede ring magdulot sa atin ng pamumulikat. Yan. Ang atake ay tungkol dito sa mga ating mga kalamnan na nasa ilalim ng labis na strain o tawag dito, pangangalit ng kanyang mga muscles, o kalamnan. Kaya sa tuwina i-check natin ito minsan pagdating sa posture, medyo ko rito, sumasabit ako rito, pero dapat pala natin itong laging i-check. Yan. Isa pa sa mga dahilan kung bakit ang isang tao ay dumaranas ng pamumulikat ay dahil anya sa stress. When stressed, the body can create tension in the muscles which may result in cramping. Ang stress na po ay maaaring may kinalaman sa pamumulikat. At marami akong binasang mga iba't ibang mga babasahin dyan sa internet at halos lahat nagsasabi na ang stress ay talagang may kinalaman sa pulikat. Okay? Kapag
stress ang isang tao, yun anyang katawan ay pwedeng magdulot ng tensyon doon sa kanyang kalamnan. Na ito'y magre-resulta ng cramping. At bukod pa rito, yun pong stress ay maaaring magpataas ng posibilidad ng hindi sapat na pag-inom ng tubig. Ayon doon sa aking mga nabasa o kakulangan na rin sa nutrisyon. At dahil stress ang isang tao, marami siyang iniisip, marami siyang gustong tapusin sa trabaho, sa schools, o sa gawaing bahay. Kung minsan ang pag-inom ng tubig ay nakakaligtaan na nila o nalalagpasan na nila maging yung tamang pagkain ng supply na may mataas na supply ng nutrisyon, hindi na nila na ibibigay sa kanilang katawan kasi nga sa kanilang pagmamadali, stress sila. Gusto na lang tapusin yung kanilang mga gawain. Yan. Ito kaya yung stress ay may kinalaman sa pamumulikat. Meron namang stress na kain ng kain, 'di ba? Kain sila ng kain. 'Yon. Ang labis na pagkain dulot ng stress ay hindi rin po nakakatulong sa pagbalanse ng ating electrolytes at pangailangan ng ating pong katawan. Tandaan natin, ang stress ay isa sa pinakamalaking bahagi upang ang immune system ng tao ay bumaba o bumagsak. Kaya hindi katakataka na sabihin sa mga research ng stress ay may kinalaman sa pamumulikat. Ano po? Yan. Isa pa. Yan. Yung consuming too much alcohol, salt, or caffeine. Sabi nito, excessive alcohol, salt, or caffeine in the diet can lead to dehydration and electrolyte imbalance, which may result in muscle cramps. Yun. So, madali naman siyang unawain, yung pagkain ng masyadong mataas, masyadong mataas na asin o kape na kasama na yung labis-labis na pag-inom ng alcohol, yan ay pwedeng magdulot ng dehydration. At dahil dito nagkakaroon ka ng body reaction kasi hindi na nagiging balanse yung electrolytes natin sa atin pong katawan. Po? So, yan po yan. Napapansin ninyo, kapag kayo po ay labis na umiinom ng alcohol, o di kaya ay caffeine, o di kaya ay yan. So, mapapansin ninyo, ihi kayo ng ihi, di ba? Yan, ihi ng ihi, labas ng fluids. Pero, hindi naman na ibabalik yung sapat na fluid na kailangan ng ating pong katawan. Plus, nagsasalita ka pa, may lumalabas din diyang mga yan. Then, salt. Pagka labis naman ng pagkain ng maalat, sabi rito, hindi rin nakakabuti sa atin pong kalusugan. At magiging dumaranas din ng electrolytes imbalance ang tao na mahilig kumain ng sobrang alat. Po, yan. Now, isa pa, mayroong medical condition. Kapag meron anyang medical condition ang isang tao, sabi dito, certain medical conditions such as diabetes, peripheral artery disease, kidney failure, or neuromuscular disorder can cause muscle cramps. In these cases, a more thorough medical examination may be necessary.
So pinapayo na kapag ganito na ang situation, kailangan talaga nilang pumunta sa hospitals. Kasi itong medical conditions, isa ito sa dahilan kung bakit ang isang tao dumaranas ng pamumulikat. Sino-sino daw po yan? Yung yung mga diabetes. Yan. At nabanggit na nga dyan, peripheral artery disease, neuromuscular disorder. Yan. Ang mga ito, sila yung prone sa pagkakaroon ng muscle cramps. Sa mga kasong ito na atin pong nabanggit, lagi nating ipinapayo na kailangan talaga nilang sumailalim sa medical na pagsusuri, pumunta talaga sila doon sa hospitals. Para maibigay sa kanila yung tamang proseso kung paano nila malalagpasan yung mga ganitong issues. No? Okay. Now, isa pa. Ito, alam natin, yung pregnancy. Yan. Pregnancy woman is often experience cramp, particularly in the legs, due to changes in their circulatory system and additional strain on the muscles. Yung mga buntis, ay madalas na nakakaranas sila ng pamumulikat doon sa kanilang mga binti. Sabi rito, ano dahilan? Dahil sa pagbabago ng kanilang circulatory system. Kasi dalawa na silang kumukuha ng electrolytes sa mga vitamins, di ba? Ang nanay at saka yung baby. Kaya at yung circulatory system, siyempre, nagkakaroon na rin ng pagbabago, sabi rito. At nagkakaroon din ng mga dagdag na strains sa mga muscles. Kaya dumaranas sila ng muscle cramps. Kabilang na rito yung pagtanda. Aging can lead to changes in muscles and nerves, increasing the likelihood of cramps. Yun pong pagtanda, maaaring magdulot di umano ng pagbabago sa mga muscles, sa kanilang mga nerves, kaya nagkakaroon ng mas mataas na posibilidad ng pamumulikat. Ngayon, pag-usapan natin, samantalang nakita na natin yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pamumulikat. Yan. Pag-usapan naman natin, paano naman makakaiwas? At paano natin pamamahalaan ang isang tao na dumaranas ng pamumulikat? O paano natin sila ipi-first aid? Okay? Una, isa rito, kailangang maipayo natin sa kanila na magkaroon sila ng regular stretching and warm up. Katulad yan, example natin kanina sa mga nagbibisikleta. Huwag agad sasakay. Warm up muna. Yung mga tumatakbo ng mahabang milya, bago tumakbo, warm up muna. Stretching muna. Kasi sabi nga rito, regular stretching and warm up before physical activity can help to reduce the risk of muscle cramps. Yan. Kaya bago tayo magsimula ng mga hard practice, activities, magkaroon muna tayo ng stretching. Yun. Kasi yung regular na stretching, regular na pag-warm up bago yung mga physical activity ay makatutulong sa atin para hindi tayo dumanas ng muscle cramps. Ano pa? Hydration. Siyempre, dito kailangan natin drink plenty of water and avoid. Para ma-avoid natin yun pong dehydration. Pag pinagpawisan tayo, inom tayo ng sapat sa ating pangangailangan. Ano pa? Balanced diet. Yan, kailangan po natin kumain ng pagkain na mayaman sa potassium, mayaman sa calcium, mayaman sa magnesium at iba pang mga
sangkap ng electrolytes at mga bitamina kailangan po ng atin pong katawan. Ano po? Yan. Kapag magagawa natin ito, ay ligtas tayo sa pagkakaroon ng muscle cramps. Isa na rito na pinapayo sa atin, pagkain ng saging. Yan. Na mayaman sa mga sangkap natin pong kailangan. Ano pa? Yung tawag dyan, mansanas, ay mayaman din upang hindi tayo magkaroon ng muscle cramps. Pakwan, dates, yan, yung dates, no? Yan, so kailangan po yan ng atin pong mga ng atin pong katawan para hindi tayo dumanas ng muscle cramps. Okay, now proper positioning. Yan, ito yung binabanggit natin kanina, no? Ensure that your posture is comfortable and avoid prolonged static position. Kailangan daw natin ng tamang posisyon at dapat siguraduhin natin komportable tayo doon sa atin pong postura para maiwasan yung prolonged static position. Kung ang pulikat ay madalas na mangyari sa atin, kahit na tama naman yung ating proper positioning, ipinapayo natin na pumunta sa kanila pong mga doktor at sabi nila yung issue ng kanila pong dinaranas na pamumulikat. Okay? Yan. So, dito, isa sa mga first aid na pwede nating maibigay sa kanila, kailangan po natin yung tinatawag na stop and rest. When you feel a cramp, immediately stop any activity and rest. Don't push yourself. Ganito rin ang gawin natin sa, hindi lamang sa atin, maging doon sa ibang tao. Pahintuin sila, pagpahingahin sila, lalo na yung parte ng katawan na nagkaroon ng pamimitig. Yan. Tayuhan sila na huminto na sa kanilang workout at ipagpahinga nito. Yan. Para kapag nakapagpahinga na ito, babalik ulit yung tamang circulations. Ano po? Yan, at napansin nyo dyan sa ating pong nakataas ng katamtaman yung binti noong pong patient. Yan po yung ginagawa para yung blood circulations ng kanyang binti ay mailagay sa kaayusan. Po. Yan. At meron pa, bukod sa stop and rest, kailangan po nating stretch yung muscles na affected. Yan. At yan, nilagay na natin yung picture para mas madali ninyong maintindihan. Pwede nyong isagawa yung pag-stretch ng affected muscles nang ito po ay nakataas. Ayun, katulad ng unang nasa picture, no? Yan, nakataas. No? Pwede rin itong gawin ng yung binti nakadikit sa floor. Pero yung tuhod ay hindi po bumabaluktot. At hinahatak po o kinakabig, hinihila yun pong mga daliri natin. Bahagi ng daliri natin, yung pinaka-2, no? Yun ang ating hihilahin, no? Yan. Kapag naman ang pamumulikat ay nasa pigi o nandito sa ating hita, simple lang po. Yan. Ilapat natin yung atin pong binti, hita, at huwag ibabaluktot ang tuhod. Pagkatapos, abutin natin, payuko yun pong ating paa para magkaroon po ng pag-stretch, no? Yung atin pong pigi o yung atin pong hita. Yeah, so nandyan, nakikita nyo yung positioning nila, ano? Yan. O di kaya naman, pwede kong
kung hindi nila kaya na hilahin yung sarili nilang tayo po bilang procedure tutulong, itutulak natin, no? Ayan, itutulak natin ng pagganon yung kanya pong pinakapaa na yung tuhod ay hindi po babaluktot. Okay? Kung sa pigi naman o dito sa atin pong hita, papayuhan natin sila, ituwid ang mga paa, huwag ibabaluktot ang tuhod, at tutulungan natin silang i-bend, no, yung kanilang katawan papunta doon sa harapan ng kanilang paa. Pwedeng i-touch ng kanilang forehead yung tawag ito, yung tuhod. Yan, no? Take note, yung tuhod dapat hindi bumabaluktot. Okay? Sa pamamaraang yan, may stretch po yung affected muscles na dumaranas ng tawag dito, pamumulikat. Okay? Then, pwede natin gamitin o pwede natin gawin din na tawag dito, yung pagmamassage, no? Imamassage natin ng bahagya yung affected area, no? Para yung pagngangalit ay humupa, no? Tandaan natin, no? Ang massage ay malamya lamang, gently massage lang ang ating kailangan. Isang soft massage o malambot o paano ba to, malamya o malambot na pagkilos ng ating pong gagawing pagmamassage. Okay? Yan. Gagawin lang natin to doon sa affected area, at pwede natin itong gamitan ng katulad ng inyong nakikita, no? Yan. Pwede ninyong gamitan ng bukod sa pagmamassage, no? Pwede nyo gamitan ng salon pass stray o kaya yung TerraWorks na pang muscle cramps, no? Yan. Pwede nyo isprayan yan habang minamassage natin ng mahina, no? Yan. Malaki po ang maitutulong po niyan. Okay? Then, pwede tayong mag-apply dyan ng heat or cold compress. Pwede nyo unahin dyan yung cold. Kasi sabi nga dyan, ano, kapag kanilagyan natin ng cold compress, no, doon sa, lalo na doon sa nagngangalit na parte ng katawan at nagkakaroon niya ng pamamaga, yun, malaki ang maitutulong nung cold compress. Pwedeng yelo, tapos ibabalot ninyo sa isang towel o kaya ice pack, yung cold pack, pwede yun, para po mabawasan yung pamamaga ng partikular na bahagi ng katawan na dumaranas ng pamumulikat, at para maibsan din yung kanyang dinaranas na sakit. Yan po ang kapangyarihan ng cold compress. Ano naman ang heat compress? Ito po ay ilalapat mo doon sa patient, no? Nagagamit ka ng isang mainit-init na tubig o mainit-init na, kung minsan may nabibili sa mga butika, di ba? Yung pag kinusot mong ganon, mag-iinit siya, no? Hindi siya totaling mainit na na nakakalapnos. Yung kaya ng balat ng patient na hindi naman siya malalapnos. Ano po? Yan. Makatutulong po yan para yung kanyang muscles ay makapag-relax o makapag-pahinga. Pero tandaan natin na ang pag-apply ng heat or cold compress, dapat hindi ito sinasagawa ng maikling oras, no, salitan, hindi po. Pwede nyong gawin cold compress kung may swelling at pain. Kung mayroong pamamaga at pananakit, pwede unahin yung cold compress.
Then after 4 hours, pwede naman ninyong isunod yung heat compress. Para tulubusang makapagpahinga at makapag-relax yung kanyang muscles. So, ganun po. Yan. Kung wala, alin ba dapat unahin? Cold compress o heat compress? Kahit alin po sa dalawa ay pwede nating unahin. At kung ano ang available na pwede ninyong magamit. Halimbawa, hindi available yung cold compress, available naman ang heat compress. Di heat compress ang ating gawin. Kung available ang cold compress, yung heat compress naman hindi available, di doon tayo sa cold compress. Kung parehong available, kahit alin po sa dalawa, pwede po natin gamitin. Pero aking ipinapayo, mas unahin po ninyo yung cold compress. Okay? Pero gaya sinabi ko, kahit alin po sa dalawa, ang mauna, cold or heat, pareho po siyang pwedeng gawin. Pwedeng gawin. Sa papaanong paraan? Of course, kung ang pamumulikat, dapat magkaroon tayo ng balanseng pag-uusap dito, mga kapatid, kung ang pamumulikat ay dulot ng pagbabago ng temperatura mula sa mainit, biglang lumamig, at yun pong inyong pamimitig nangyari sa paglamig. Sa paglamig, pagtutok ng electric fan, kanina'y mainit, biglang umulan, tapos sa haba na ng gabi na umuulan, nagkaroon na ng totaliting paglamig talaga. At dyan nangyari ang inyong pamimitig, o di kaya nang binuksan ninyo yung aircon, hindi ganun kalamig, siyempre matutulog kayo, lumalamig na lumalamig. At hindi nyo lagi na ikikilos yung part ng paa. At dahil sa hindi ninyo labis na pagkilos, naka-steady siya ng mahabang oras, makakaranas siya ng pamumulikat. Kasi yung hindi pagkilos ng lagi ng kanyang binti, may lamig, hindi nakakapag-penetrate yun pong blood circulation. Pwedeng dumanas ito ng pamumulikat. Sa ganitong paraan, ang ibibigay po ninyo, hindi na cold compress. Diba? Ano na ilalapat natin? Heat compress. Kasi nga, galing na siya doon sa kalamigan. So, kailangan, ang i-apply naman natin, heat compress para maging balanse. Yun pong circulation ng kanya pong, yung blood circulation sa kanya pong binti. Ayan. Then, siyempre, patayin na yung mga sobrang nagdudulot ng kalamigan. Yan. So, patay na muna electric fan. I-off mo muna yung aircon para lang doon sa atin pong. Tapos, patay ng yung lamig sa aircon. Then, pan lang muna. Yun. At maibsa na po yung inyong pamumulikat. Yan. Kung ang pamumulikat naman nangyari sa kasagsagan ng pagjajaging mo sa ilalim ng kainitan ng araw, siyempre, ang ibibigay mo dyan, hindi na heat compress, kundi cold compress. Alisin mo muna yung tao sa kainitan, isilong mo muna siya doon sa lugar na hindi na mainit, ang ilalapat mo ay cold compress. Yan. Dito nakakaroon ng tamang proseso. Kaya sabi nga natin, kahit alis sa kanila, pwedeng gawin. Depende po sa sitwasyon. Sana po nagkaintindihan tayo sa bagay na yan. Yan. Ngayon, isa pa, hydrate. Okay? So, kailangan natin uminom ng sapat na tubig at maiwasan yung dehydration. Kasi mahalaga po yan Okay? At ipinapayo natin, lalo na doon sa mga nagja-jogging o tumatakbo, siklista, o di kaya nag-exercise sa kainitan ng araw o saan man. O kahit na indoor ang kala pag-exercise at lumalabas ang kala makapawis. Uminom po sila ng tubig na mayroong halong asin. Yan. Kung ang patient naman natin ay hindi naman siya diabetic, pwede nating haluan ng sugar, ng asukal. Yan.
O kung kayo medyo tawag dito sosyal, na asukal lang ilagay, pwede nyong lagyan ng juice para may lasa-lasa. Juice na mayroong asin. Yan. Para manumbalik yung electrolytes sa atin pong katawan. O di kaya kung meron kayong nataon na yung patient ninyo dumaranas ng pamulikat at meron kayong sabaw ng pinaglagaan ng saging, lagyan ng asin, ipainom. Yan. So, mabilis pong maibsan yung kanilang pamumulikat. Kung kayo naman merong Orisol, yung ORS, Oral Rehydration Solutions, pwede ninyong ipainom. Okay? Sports drinks with electrolytes, pwede. So, kung kayo medyo pasosyal, yan, at meron kayong mabibilhang malapit, Focari Sweet. Yan. O kung hindi nyo type yung Focari Sweet, meron po dyan tayong nabibili na Gatorade. Yan. Pero dapat hindi po madalas ang paggamit ng mga sports drink, o yung mga Focari o kaya yung Gatorade, wala pa rin pong masihigit sa natural, water with a pinch of salt, or water na nilagyan ng sugar, o di kaya juice, yan. Okay? Para yun pong atin pong dinaranas ng patient, dinaranas ng patient na pagka irita doon sa pamimitig, o pagtigas na kalakalamnan, ay maibsan. Okay? So, ganun po yan, mga kaibigan at mga kapatid, Okay? Then, pagka naisaayos na natin, bumalik tayo doon sa ating normal na paggalaw. Huwag muna doon sa hard. Halimbawa, basketballista ka, dumanas ka ng ating tatawag na pamumulikat. Huwag ka munang pumasok ulit doon sa court. Okay? Kumilos ka muna ng normal na paggalaw. Okay? Lakad-lakad ka muna. Pero kung ako nga masusunod, ipagpahinga nyo na talaga. Kaya lang, siyempre, pag basketball yan, at lalo na mahusay ka, kailangan kang ipasok. So, pinapayo na lang natin, huwag munang tatakbo. Okay? So, galaw ka muna ng walking ka muna. Maglakad-lakad ka muna, dahan-dahan, kasi po makakatulong po yan doon sa maayos na circulation o pagdaloy ng dugo sa parte ng muscles na dumanas ng cramping o ng pagngangalit. Yan. Tapos unti-unti, dahan-dahan, lakad-lakad, then stretch po ulit, back to basic, bago pumasok ulit sa court. Okay? Now, eto pa, mahalaga ito, medical attentions. Sabi dito, if cramp continue to be a problem, or if there are other symptoms such as numbness, weakness, or issues with movement, it may be necessary to consult a medical professional to identify other potential causes. This simple step can help manage cramp and speed up recovery. Kung ang pulikat di umano'y patuloy na nagiging suliranin o problema ng isang pasyente, o kung mayroon siyang iba pang mga sintomas tulad ng pamamanhid, sabi rito numbness, pamamanhid, panghihina, weakness, o issue ng paggalaw, yan, maaaring kailangan na niya ng pagkonsulta sa isang medical professional, tulad ng doktor, o pumunta na sa ospital upang matukoy yung iba pang
mga posibilidad o mga possible na sanhi nito, causes, potential causes. Ano po? Yan. Sa ganito pong paraan, ay maibibigay ng doktor yung angkop na proseso para kayo ay maginhawaan sa inyong laging dinaranas na pamumulikat. Ito pong simpleng hakbang na ito, mga kapatid, makatutulong ito sa atin para yung atin pong pamumulikat o pamumulikat ng ating magiging patient ay mapabilis ang kanilang recovery. Ano po? Yan, sana ay nakatulong sa inyo yung atin pong pinag-aaralan o topic tungkol dito sa pamumulikat. Ano po? At kapag tawag dito, kapag gusto ninyong balikan, ay balik lamang po kayo at yan naman po ay naririyan lamang sa atin pong tawag dyan, YouTube channel. Ano po? So muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta sa atin pong gawain. Meron po tayong iba't ibang mga gawain, pero kayo po ay patuloy na naririyan. At hangad ko dito sa programang Pathfinder Medic Response Unit na isa sa mga programa natin ay makatulong po sa inyo sa paglalapat ng pag-first aid. Na may kinalaman sa pag-rescue at paglalapat ng first aid. Muli po, ang inyong maliit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. ay muli kayong iniiwan sa makapangyarihang palad ng ating Panginoon. Pansamantala, tapusin natin ang ating programa, ang ating pag-aaral sa isa pong panalangin. Let us pray. Maraming salamat po, Amang Banal ng tahanan na nasa mga langit, sa inyong patuloy na paggamit at pagsuporta sa gawain pong ito ng Pathfinder Medic Response Unit. Umaasa po ang programang ito, Amang Banal, na makatulong ang mga pag-aaral na ito sa lahat ng sinumang makakapanood at nakakapanood. At dalangin din namin patuloy pagpalain ang kanilang pang mga buhay. Ang kanilang kalusugan, patuloy nyo pong pakaingatan din po. Binabalik namin sa inyo ang aming pasasalamat at ang amin pong papuri sa pamamagitan ng amin pong Panginoon Jesus. Amen. Kaya muli po, mga kapatid, hasta la vista, viva el Señor. Chukbok, hamnida, mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Kaming matatag na gabay na naglilingkod sa Diyos, tapat sa aming paghayo sa kabutihan at katwiran. Ang pabalita sa lahat ay tunay na kaligtasan. Jesus, aming hari, darating.